Marshall Peak, Kabanata 5433. Pages tiya sa kinabukasan. Ang ulo ng tupa na Royal Lord ay patay na. Ang sigurado ay namatay ang Royal Lord sa pamamagitan ng kamay ni Yang Kai, ngunit hindi alam ni Yang Kai kung paano niya pinugutan ng ulo ang Royal Lord. Hindi rin niya alam kung bakit hawak niya sa kamay ang ulo ng Royal Lord. Sa sitwasyong ito, walang paraan na makapag-isip si Yang Kai ng maayos, at nang subukan niya, lalo lang siyang nahihilo. Alam niyang ito ay dahil malubhang nasugatan ang kanyang kaluluwa. Sa ngayon, umasa siya sa katotohanang mayroon siyang soul-warming lotus at nakagawa na siya ng maraming peligrosong bagay. Gayunpaman, ang pinsala sa kanyang kaluluwa sa pagkakataong ito ay isang bagay na hindi maikukumpara sa iba sa nakaraan. Ang mga kahihinatnan ay napakalaki, ngunit ang resulta ay sulit. Nakapatay siya ng isang Royal Lord. Ito rin ang pinakaunang Royal Lord na personal niyang pinatay mag-isa. Bagamat dati niyang pinatay ang isang 9th grade Black Ink disciple sa Royal City of Great Evolution Theater, ang aktwal na lakas ng Black Ink disciple na iyon ay mas mababa kaysa sa isang Royal Lords, hindi banggitin na siya ay nagbigay lamang ng huling maswerteng suntok habang ang kalaban ay may bumaba ang kanyang bantay. Ang miniature universe ng kalaban ay naging lubhang hindi matatag pagkatapos ng suntok ni Old Ancestor Xiao Xiao, at si Yang Kai ay nagkataon na nagkaroon ng paraan upang talunin siya. Gamit ang mga kakaibang katangian ng kanyang cow punch, nagawang ipadala ni Yang Kai ang kanyang kalaban sa kanyang kamatayan sa isang suntok lamang. Kaya, ang pagpatay sa 9th grade Black Ink disciple na iyon ay higit na isang maswerteng aksidente sa halip na isang pagpapakita ng lakas at kasanayan. Ngunit ito ay isang tunay na labanan. Mula nang habulin ng ulo ng tupa na Royal Lord mula sa labas ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction, si Yang Kai ay nahaharap sa hindi mabilang na mga panganib, naubos ng maraming oras, at napilitan pa sa Great Sea Celestial Phenomenon upang iligtas ang kanyang sarili sa kanyang pagtakas. Gayunpaman, ang nagwagi ay hari, habang ang natalo ay ang kontrabida. Siya ay buhay pa, habang ang ulo ng tupa na Royal Lord ay patay na. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Yang Kai ang biglaang pagtaas ng kasiyahan sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi nasayang ang kanyang 4,000 taon ng mapurol na paglilinang, gayon din ang hindi mabilang na mga mapagkukunan na ginamit niya noong nasa temporal rivers sa loob ng Great Sea Celestial Phenomenon. Nagkataon lang na ang cultivation na tumagal na nakakaalam kung gaano karaming mga aktwal na taon sa labas ng mundo ang nagbigay sa kanya ng lakas na pumatay ng isang Royal Lord sa isang labanan. Siyempre, hindi rin maliit ang mga kahihinatnan na dinanas niya. Masasabi ni Yang Kai na marami sa kanyang mga buto ang nabali, at ang golden blood ay umaagos mula sa isang tumatagos na sugat sa kanyang ibabang tiyan, na tila natamo ng mga kuko ng ulo ng Royal Lord. Gayun din, ang isa sa kanyang mga braso at isang paa ay nakayuko sa kakaibang paraan, na ang pinakamalubhang pinsala ay ang isa sa kanyang kaluluwa. Matapos gamitin ang soul-rending thorn ng 4 na magkakasunod na beses sa maikling pagkakasunod-sunod, naramdaman ni Yang Kai na halos kalahati ng kanyang kaluluwa ay isinakripisyo. Kung tutusin, kung may iba pa, ang taong iyon ay namatay na. Dahil din sa pagkakaroon niya ng soul-warming lotus kaya nagawang manatiling buhay si Yang Kai at nagkamalay. Ang matagumpay na pagpatay sa ulo ng tupa na Royal Lord ay hindi lamang dahil sa kanyang pagsisikap, kundi pati na rin sa swerte. Kung mauulit ang ganitong labanan, hindi magagarantiyahan ni Yang Kai na siya ang magiging ultimate winner. Ngayon, mayroon nga siyang kabisera upang labanan ang isang Royal Lord, ngunit mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan ng kanilang tunay na lakas. Nakaramdam ng pagkabahala si Yang Kai, dahil hindi niya mapanatili ang kanyang sarili ng mas matagal. Halos hindi na siya nakatiis at pakiramdam niya ay nabibitin siya sa tubig habang patuloy na lumulubog sa bangin. Ito ay dahil ang kanyang kaluluwa ay desperado na magsara at matulog upang gumaling. Sa huli, si Yang Kai ay bumagsak muli sa isang estado ng semi-consciousness ilang sandali lamang matapos itong magising. Kahit na ang kanyang isip ay nalilito, ang kanyang katawan ay hindi tumigil sa pagpatay sa kaaway. Nang magising si Yang Kai sa pangalawang pagkakataon, tila mas lumala ang kanyang mga sugat. Kinubkob pa rin siya ng Black Ink Clansmen mula sa lahat ng direksyon, at patuloy niyang pinapatay ang mga kalaban na parang hindi matatapos ang labanang ito. Sa pagkakaroon ng kanyang isip na nakatulog at nagising ng ilang beses, hindi alam ni Yang Kai kung ilang oras na ang lumipas, ngunit sa kalaunan, nagising siya upang makita ang kanyang sarili na nakatayo lang sa kawalan. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng mabigat na nakamamatay na aura na napakalakas na tila ito ay maaaring mag-condense sa isang nasasalat na substansya habang sa paligid niya ay mga bangkay at mga piraso ng Black Ink Clansmen. Napakarami na para bang pupunuin nila ang buong kawalan.
Para naman kay Yang Kai, siya ay kasalukuyang nakatayo sa itaas ng bundok ng mga bangkay. Sa ilang mga punto, tumigil ang kanyang pagpatay. Walang buhay na Black Ink Clansman na nakikita, kahit na hindi sigurado si Yang Kai kung napatay niya silang lahat. Gayunpaman, sa paghusga sa mga labi sa larangan ng digmaan, nahulaan niya na kahit na ang ilang mga sundalo ng Black Ink Clan ay nakatakas, hindi magiging masyadong marami sa kanila. Napatay niya ang hindi bababa sa 70% ng Black Ink Clan Army dito. Ang pinakamalakas sa Black Ink Clan Army na ito ay mga feudal lords lamang, kaya kahit na tumakas sila, hindi ito magkakaroon ng malaking pagkakaiba dahil ang mga panganib na kakaharapin nila sa rehiyong ito ng malalim na kawalan ay malaki, kahit na para sa isang tulad ni Yang Kai. Kung walang tunay na makapangyarihang guro na nagpoprotekta sa kanila, lahat sila ay mamamatay sa lugar na ito maaga o huli. Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang mga kamay, natuklasan ni Yang Kai ang ulo ng Royal Lord na hawak niya nang magising siya sa unang pagkakataon ay wala na. Marahil ay hindi niya namamalayan na nawala ito sa isang punto. Pero wala siyang pakialam doon. Matapos tingnan ang kanyang paligid, nakita niya ang isang universe fragment na inilipat ng Black Ink Clan dito bago nagpasok ng isang dakot ng spirit pill sa kanyang bibig at nagsimulang ayusin ang kanyang paghinga at gumaling. Ang mga pinsala sa kanyang kaluluwa ay hindi pa gumagaling, ngunit sila ay patuloy na pinapakain at kinukumpuni ng soul wormang lotus, kaya't ang kanilang kalagayan ay mas mabuti. Kung hindi lang iyon, hindi na sana siya madyay gising ng ilang beses. Sa kabilang banda, ang mga sugat sa kanyang katawan ay napakalubha. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming mga Black Ink Clansmen dito, kaya kahit na ang kanilang pinakamalakas ay mga feudal lords lamang, sapat pa rin iyon upang magdulot ng malaking banta sa kanya. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga sugat sa iba't ibang laki na hindi mabilang. Marami sa kanila ay pinatong pa sa ibabaw ng mga lumang sugat. Sa kabutihang palad para sa kanya, ang Royal Lord ay patay na, at siya ay nakapatay na nakakaalam kung gaano karaming Black Ink Clansmen, kaya walang sino man dito upang istorbohin siya habang siya ay nagpapagaling. Ang unang bagay na ginawa ni Yang Kai ay muling i-connecta ang lahat ng kanyang mga belang buto bago itama ang kanyang baluktot na braso at binti, na naging dahilan upang siya ay pawisan ng malamig habang nasa proseso. Matapos gawin ang lahat ng iyon, maingat niyang sinuri ang kanyang katawan sa loob at labas upang matiyak na walang anumang nakatagong pinsala. Nang magawa iyon, may nakita siyang bagay na nagpakibot sa kanyang mukha. Nabasag na naman ang kanyang dragon bead. Sa loob ng 4,000 taon na siya ay naglilinang sa Great Sea, ang kanyang dating nasirang dragon bead ay ganap nang naibalik. Ngayong nag-crack na muli ang dragon bead, nangangahulugan ito na na-activate niya ang kanyang dragon bead habang nasa malabong niyang estado. Hindi na kailangang hulaan pa, walang alinlangan na ang Royal Lord ang muling puminsala sa kanyang dragon bead. Parang ang ulo ng tupa na Royal Lord ay hindi namatay nang walang laban. Sa simula ng kanilang labanan, ang Royal Lord ay wala na sa peak condition, pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang Royal Lord secret technique na nagpapahina sa kanyang lakas, na nagpahirap sa kanya na labanan ang pagsabog mula sa Sun and Moon Divine Will. Sa puntong iyon, masasabing siya ay malubhang nasugatan. Kasunod noon, gumamit si Yang Kai ng 4 na soul-rending thorn na magkakasunod, na pamunit sa Royal Lord's soul, na nagdulot ng napakalaking pinsala. Kaya naman, nang ipatawag ni Yang Kai ang kanyang dragon bead, ang wakas ng Royal Lord ay naging bato. Iniisip pa lang, hindi napigilan ni Yang Kai na bahagyang manginig. Dahil ang kanyang katawan ay maaaring likas na pumatay ng mga kaaway habang siya ay nasa isang semi-conscious na estado, ito ay natural na pareho para sa Royal Lord, na mas malakas. Hindi maisip ni Yang Kai kung ano ang mangyayari kung nabasag ng Royal Lord ang kanyang dragon bead nang ipatawag niya ito sa kanyang fugue state. Iniisip ang Royal Lord, iba ang naisip ni Yang Kai. Nang magising siya sa unang pagkakataon, hawak niya ang ulo ng Royal Lord habang napapaligiran ng hindi mabilang na mga sundalo ng Black Ink Clan. Ang eksenang iyon ay halos kahawig ng isa sa mga eksenang nakita niya pagkatapos niyang gamitin ang Sun and Moon Divine Will. Noon, akala niya ang Black Ink Clan na nakapaligid sa kanya ay nagpapakita ng kanilang paghanga sa isang bagay, ngunit ngayon ay parang wala silang hinahangaan, malinaw na kinukubkob siya ng mga ito para patayin siya. Nagulat si Yang Kai. Paanong nangyari ta? Ang eksena kayang nakita ko ay ang eksena ngayon ko lang naranasan. Kudlit. Matapos ay activate ang Sun and Moon Divine Will, naramdaman niya na ang oras mismo ay naging magulo. Maaari bang ang maling pagkakahanay ng oras ay humantong sa aking kakayahang mahulaan ang mga mangyayari sa hinaharap? Kudlit. Sa katutubo, gustong tanggihan ni Yang Kai ang haka-haka na ito,
ngunit ang isa sa mga kumikislap na eksenang nakita niya sa oras na iyon ay dahan-daang naging malinaw sa kanyang isipan, at natuklasan niya na halos kapareho ito ng eksenang nakita niya noong una siyang nagising. Sa sandaling lumipas ang oras, ang unang eksenang nakita ni Yang Kai ay isang figure na may hawak na nakahiwalay na ulo. Ang figure ay halos magkapareho sa kanya, ngunit ang mukha ay malabo, at kahit anong pilit na alalahanin ni Yang Kai, hindi niya matukoy kung sino iyon. Kinilig tuloy siya. Kung totoo iyon, ano ang kinakatawan ng ibang mga eksenang nakita ko? Maaari rin ba itong mga kaganapan sa hinaharap? Kudlit, marami na siyang eksenang nakita noon, ngunit karamihan ay nawala kaagad pagkatapos lumitaw, kaya hindi niya matukoy kung ano ang mga iyon. Gayunpaman, may ilang mga eksena na malinaw niyang nakikita. Mga prosperous stars at universe world na puno ng sigla na binalot ng black ink strength, mabilis na nagiging mga kaparangan na walang buhay. May naglalakihang puno din na tila may sakit. Ang mga sanga at dahon nito ay nalanta, at maging ang mga bunga nito ay walang kinang dahil sila ay nalalanta na para bang sila ay nabilad sa araw ng napakatagal. Tungkol naman sa universe worlds na nawasak ang kanilang sigla at naging mga kaparangan matapos mabalot ng black ink strength, ang eksenang iyon ay maaaring tumugma sa kung ano ang maaaring mangyari kung ang Black Ink Clan ay sumalakay sa 3,000 mundo. Kung matagumpay na nalusab ng Black Ink Clan ang 3,000 mundo, walang duda na mangyayari ang ganoong hinaharap. Paano ang dambuhalang puno na iyon? Ito kaya ang World Tree? Kudlit, sa puntong iyon, biglang naalala ni Yang Kai ang mga salita ni Kang. Sinabi niya na ang World Tree ay halos kasing edad ng universo mismo, at ang hitsura nito ay hindi gaanong naiiba mula noong si Mo ay ipinanganak, na lumitaw noong unang naghiwalay ang langit at lupa. Bukod dito, ang World Tree ay may hindi maipaliwanag na kaugnayan sa 3,000 na mundo. Si Kang, ang iba pang siyam na martial ancestors, at maging si Yang Kai mismo ay mga paraan kung saan sinubukan nitong tulungan ang malawak na universo sa pamamagitan ng paggamit ng mga panuntunan nito sa pamamagitan ng World Tree. Si Kang at ang iba ay nakakuha ng regalo mula sa World Tree at nagawang maliwanagan ang kanilang mga sarili tungkol sa martial daw habang naiintindihan ang paraan ng pag-abot sa Heaven Opening Realm, na nakuha sa kanila ang titulong Martial Ancestors. Si Yang Kai ay halos hindi rin itinuturing na nakatanggap ng regalo mula sa World Tree dahil nakakuha siya ng ugat mula dito. Mula noong sinaunang panahon, ang iba ay dapat na pumasok sa Great Cosmological Realm at nakatanggap ng mga regalo mula sa World Tree. Ito ang lahat ng paraan ng universo upang iligtas ang sarili nito, ngunit sa kasamaang palad, ang mga taong iyon ay tila lahat ay nabigo at bumagsak. Ipagpalagay na ang World Tree at ang 3,000 na mundo ay may hindi masisira na koneksyon. Kung ang Black Ink Clan ay sumalakay sa 3,000 na mundo at ginawa ang lahat ng mayayabong na lupain sa mga kaparangan, na bumulusok sa buong universo sa kaguluhan, kung gayon ang hitsura ng World Tree na tila may malubhang sakit. Habang iniisip ito ni Yang Kai, lalo siyang pinagpapawisan. Hindi niya napigil ang iling ang ulo para iwaksi ang mga isiping iyon sa kanyang isipan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sa kanyang paggalaw ay parang naging putik ang kanyang ulo at sa sobrang sakit ay muntik na siyang mahimatay. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng ganoong pagkagambala, wala na siyang balak na mag-isip ng ganoong kalokohan. Masyadong surreal kay Yang Kai ang kakayahang mahulaan ang hinaharap, kaya ayaw niyang maniwala na posible ito. Kahit na misteryoso rin ang space-time strength na ginamit niya, isa lang itong uri ng lakas na ginamit ang kanyang pangunawa sa grand daos ng space at time. Paano masisira ng gayong lakas ang daloy ng panahon mismo at hahayaan ang isa na sumilip sa hinaharap? Mas mahalaga ang pagpapagaling sa mga sugat ko. Kudlit. Ilang sandali pa, nagsimulang tumulo ang malamig na pawis mula sa noo ni Yang Kai. Hindi mahalaga kung gaano siya tumanggi na maniwala, malabo niyang naramdaman na tila nakuha niya ang isang sulyap sa hinaharap. Ang Sun and Moon Divine Will ay nabaluktot at nasira ang oras hanggang sa punto na hinayaan siya nitong masaksihan ang mga kaganapang hindi pa nagaganap. Martial Peak, Kabanata 5434. Isang nawasak na Great Pass. Pagkatapos ng isang taon ng pagtutok sa lahat ng kanyang pagsisikap sa pagpapagaling, halos gumaling na si Yang Kai. Paglabas mula sa Universe Fragment, pinagmasdan ni Yang Kai ang kanyang paligid saglit bago ang kanyang figure ay sumugod sa direksyon ng Black Ink Nest. Bagamat sumabog ang high-grade Black Ink Nest pagkatapos ng kanyang pag-atake, mayroon pa ring mga natitira. Pagkatapos maghanap sa mga labi, nakahanap si Yang Kai ng napakaraming mapagkukunan. Ang mga mapagkukunang ito ay mina ng Black Ink Clan mula sa mga nakapaligid na lugar.
Ang Black Ink Clan ay may mataas na pangangailangan para sa mga mapagkukunan kapag nag-spawn ng higit pa sa kanilang mga miyembro at ang Royal Lord ay nangangailangan din ng mga mapagkukunan upang pagalingin ang kanyang mga pinsala. Ang lahat ng hindi nagamit na mapagkukunang ito ay pagmamay-ari na ngayon ni Yang Kai. Gayunpaman, hindi niya nilayo na gamitin ang mga mapagkukunang ito sa kanyang sarili, at hindi rin niya nilayo na palawakin pa ang kanyang paglilinang sa sandaling ito. Nag-scavenge siya para sa mga mapagkukunang ito dahil gusto niyang ayusin ang isang universe array. Ang Great Sea Celestial Phenomenon ay isang natural na kayamanan, at hindi sigurado si Yang Kai kung mahahanap niya ito muli pagkatapos umalis, kaya nagpasya siyang mag-iwan ng universe array dito, na maaaring magamit balang araw. Sa katunayan, mayroon pa rin siyang napakaraming mapagkukunan, ngunit kulang siya ng ilang mahahalagang bahagi. Nagkataon lang na sapat na ang mga mapagkukunang nahanap niya mula sa Black Ink Nest para mapunan ang kakulangan. Di nagtagal, nabuo ang isang universe array sa natitira sa universe world kung saan orihinal na matatagpuan ang high-grade Black Ink Nest. Pagkatapos ay gumawa si Yang Kai ng ilang kaayusan upang pagtakpan at itago ang universe array. Matapos tingnang mabuti ang Great Sea Celestial Phenomenon, tumalikod si Yang Kai at umalis. Ang natitira na lang ngayon sa malawak na kahabaan ng kawalan na ito ay mga makapal na nagkalat na mga bangkay na tila isang palatandaan na minsan ay nagkaroon ng isang malagim na labanan dito. Dati, sa labas ng Primordial Heaven Source Grand Restriction, kung saan siya ay pinuntirya ng Royal Lord at hinabol hanggang dito, binalak ni Yang Kai na sundan ang landas na tinahak ng mga tao sa kanilang krusada pabalik sa No Return Pass para humingi ng tulong sa Dragon at Phoenix clans para talunin ang Royal Lord. Sa kasamaang palad, naligaw siya sa daan at habang tumatakbo siya, mas hindi siya sigurado kung saan siya patungo. Ngayon, hindi niya alam kung nasaan siya o kung saan siya dapat maglakbay ngayon. Pero hindi naman siya masyadong nag-alala dahil alam niyang mahahanap niya ang daan pabalik, kailangan lang niyang magtagal. Ang isa pang nagparamdam sa kanya ay ang hindi niya alam kung ilang oras na ang lumipas. Maaari niyang tumpak na kalkulahin ang oras na ginugol niya sa Great Sea Celestial Phenomenon, ngunit wala siyang ideya kung gaano katagal ang lumipas sa labas ng mundo. Ang bilis ng oras sa bawat temporal river ay naiiba, kaya walang paraan upang makagawa ng tumpak na pagtatansya. Nagtataka ako kung ano ang nangyari pagkatapos ng digmaan sa pagitan ng dalawang lahi. Kudlit. Nang makatakas si Yang Kai mula sa Primordial Heaven Source Grand Restriction, pinagsama ni Kang ang kanyang katawan sa paghihigpit upang ipatawag ang enerhiya na kailangan ni Mo para iwan si Mo sa mahimbing na pagtulog. Bago gawin ang sakripisyong iyon, iniwan ni Kang ang kanyang backup na plano kay Yang Kai, na napakahalaga. Dahil nakita ito ng Black Ink Clan na nangyari sa harapan nila kaya si Yang Kai ay pinuntirya ng isang Royal Lord. Ngayong umabot na sa puntong ito ang mga bagay, hindi nagalit si Yang Kai kay Kang dahil siya lang ang taong mapagkakatiwalaan ni Kang sa huling sandali. Kung tutusin, isa rin siya sa mga paraan na pinili ng malawak na universo. Ang ibig sabihin ng mapili ay espesyal si Yang Kai sa ilang paraan. Sa makatuwid, kung si Yang Kai, pipiliin niya ang katulad ni Kang. Ngunit kahit paano natapos ang labanang iyon, ang Human Army ay hindi maaaring manatili sa Primordial Heaven Source Grand Restriction. Kung nanalo ang tao, tiyak na aalisin nila ang kanilang mga puwersa. Kung matatalo sila, atras pa rin sila pabalik sa No Return Pass para makipagsanib puwersa sa Dragon at Phoenix clans dahil iyon lang ang paraan para labanan ang pag-atake ng Black Ink Clan Army. Kaya naman isang destinasyon lang ang nasa isip ni Yang Kai, ang No Return Pass. Sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, magiging mahirap para kay Yang Kai na tiyakin kung aling direksyon ang haantong sa Northern Pass, ngunit hanggat maaari niyang mahanap ang Late Ancient Era battlefield, magagawa niyang tansyahin ang kanyang kinaroroonan. Lumilipad sa kawalan, ang figure ni Yang Kai ay pumailan lang sa kamanghamanghang bilis. Siya ay titigil bawat kalahating buwan o higit pa para i-activate ang Universe Transference Law para subukan at kumonekta sa alinman sa Universe Array na itinakda niya sa loob ng Purifying Black Ink battleships na iyon. Gayunpaman, ang tanging universe array na naramdaman niya ay ang itinakda niya sa tabi ng Great Sea Celestial Phenomenon. Nangangahulugan ang ganoong sitwasyon na ang kanyang distansya mula sa mga universe array na iyon ay napakalaki para sa Universe Transference Law na matukoy man lang ang mga ito. Bagamat hindi niya maramdaman ang posisyon ng alinmang Purifying Black Ink battleship, ang taktika na ito ay hindi walang silbi dahil, kahit papaano, magagamit niya ang universe array na iniwan niya sa Great Sea Celestial Phenomenon para malaman ang kanyang kasalukuyang posisyon. Sa paglipas ng panahon, naging malabo ang kanyang koneksyon sa universe array sa Great Sea Celestial Phenomenon, na nagsabi kay Yang Kai na palayo na siya sa Great Sea Celestial Phenomenon.
Pagkalipas ng kalahating taon ay hindi na niya naramdaman ang universe array na iyon. Sa bilis na kaya niyang maglakbay, kasama ang instantaneous movement, gumamit pa rin si Yang Kai ng halos kalahating taon bago siya nawalan ng contact sa Great Sea Celestial Phenomenon, na nagpakita kung gaano kalawak ang isang lugar na kayang sakop ng universe array. Mayroong celestial phenomena sa lahat ng hugis at sukat sa kawalan, at nakita ni Yang Kai ang marami sa mga ito habang siya ay tumatakas mula sa ulo ng tupa na Royal Lord. Lumubog pa siya sa isang dense fog celestial phenomenon at sa Great Sea Celestial Phenomenon. Ngunit dahil siya ay tumatakbo para sa kanyang buhay upang maiwasan ang pagpatay, wala siyang oras upang tamasahin ang kagandahan ng mga celestial phenomena na ito sa daan. Ngayong mas nakaka-relax na ang kanyang pakiramdam, nagkaroon siya ng oras upang pag-aralan ng mas mabuti ang mga celestial phenomena na ito at nakita pa niya itong medyo mapaghimala. Ang mga celestial phenomena na ito ay maaaring ang pagpapakita ng orihinal na anyo at kapangyarihan ng universo. Marami ang nagpapalabas ng lubhang mapanganib na aura, habang ang ilan sa mga ito ay malalim at hindi maarap. Tulad ng Great Sea Celestial Phenomenon, kahit na sila ay mukhang tahimik at kalmado sa labas, malalaman lamang ng isa ang mga panganib na nakakubli sa loob pagkatapos na makapasok sa kanila. Ng 3,000 mundo ay walang anumang celestial phenomena, posibleng dahil sa lahat ng aktibidad ng mga human cultivator na nagiging sanhi ng pagkawala nila. Teka, ang 3,000 mundo ay mayroon nga. Kudlit, biglang naalala ni Yang Kai ang mga chismis tungkol sa ilang kakaibang forbidden zone sa ilang great territories. Ang mga forbidden zone na iyon ay puno ng mga panganib, at napakahirap para sa mga ordinaryong cultivator na lapitan man lang. Ang mga tinatawag na forbidden zone ay maaaring mga labi ng sinaunang celestial phenomena. Hindi na sila kumpleto at napanatili lamang ang isang bahagi ng kanilang mga misteryo at kapangyarihan. Sa paglipas ng panahon, kasama ng paulit-ulit na paggalugad ng mga cultivator, ang mga forbidden zone na iyon ay unti-unting mawawala sa mga talaan ng kasaysayan. Ipagpalagay na maaaring tuklasin ng isa ang mga misteryo ng celestial phenomena na ito. Maaaring gamitin ng isang tao ang pagkakataon upang makakuha ng pananaw sa tunay na kahulugan ng kapangyarihan ng langit at lupa. Ang kaisipang iyon ay sumagi sa isip ni Yang Kai habang lumilipad siya sa iba't ibang celestial phenomena. Taon-taon, ang kanyang mapurol na paglalakbay ay nagpatuloy sa pag-iisa. Ang kawalan ay napakalawak, at naglalaman ito ng lahat ng uri ng mga kababalaghan, ngunit hindi siya nababalisa dahil alam niyang walang silbi ang pagiging balisa. Habang nasa daan, nag-iwan si Yang Kai ng mga nakatagong marka sa loob ng ilang patay na universe worlds, na ginagawang mas madali para sa kanya na mahanap ang daan pabalik sa Great Sea Celestial Phenomenon. Bigla, sa isang partikular na araw noong ginamit niya ang Universe Transference Law, sa wakas ay naramdaman ni Yang Kai ang isang universe array sa isang partikular na direksyon. Medyo malayo pa ang distansya, at ang koneksyon na naramdaman niya ay napakahina, ngunit kung gagawin niya ang lahat ng kanyang pagsisikap na makarating doon, malamang na makakarating siya sa loob ng kalahating taon. Tuwang-tuwa si Yang Kai. Nagbunga ang lahat ng kanyang pagsisikap nang sa wakas ay may natuklasan siya at nagmamadaling lumipat sa direksyong iyon. Pagkalipas ng ilang araw, ginamit niya ang Universe Transference Law upang matukoy ang kanyang posisyon. Makalipas ang ilang araw, ganoon pa rin. Makalipas ang isang buwan, pagkatapos gamitin muli ni Yang Kai ang Universe Transference Law, sumimangot siya. Sa loob ng isang buwang ito, 5 beses na niyang ginamit ang Universe Transference Law, at bagamat makakapagtatag siya ng koneksyon sa malayong target, may mali sa sitwasyon. Siya ngayon ay nagmamadali doon ng buong lakas at na-activate ang Space Principles, kaya ang kanyang bilis ay napakabilis. Sa makatuwirang sabihin na madali niyang paikliin ang distansya sa pagitan nila sa loob ng isang buwang ito, at kung mas malapit ang distansya sa Universe Array, mas malakas ang koneksyon niya dito kapag ginagamit ang Universe Transference Law. Ngunit ang katotohanan ay ang koneksyon ay napakahina pa rin. Dalawa lang ang posibilidad na maaaring magdulot ng ganitong sitwasyon. Ang isa ay ang Universe Array na kanyang kinokonekta ay patuloy ding umuusad at patuloy na lumalayo kay Yang Kai. Gayunpaman, ang bilis ng Purifying Black Ink Battleship ay hindi maihahambing sa bilis ni Yang Kai, kaya kahit na ito ay gumagalaw sa eksaktong parehong direksyon tulad niya, ang distansya ay maaari pa ring maikli. Na nangangahulugan na maaari lamang itong maging pangalawang posibilidad. Nasira ang Universe Array na itinakda niya sa Purifying Battleship na ito. Inayos ni Yang Kai ang Universe Array sa pinakapuso ng Purifying Ink Battleships, kasama ang storage room para sa Purifying Light, at pagkatapos makuha ng lahat ng Great Passes ang kanilang Purifying Black Ink Battleships,
Partikular nilang pinalakas ang mga depensa sa palibot ng Universe Array upang ang puntong masasabing hindi ito masisira maliban na lang kung tuluyang napilayan ang Purifying Black Ink Battleship. Ngunit ngayon, ang Universe Array sa hindi kilalang Purifying Black Ink Battleship na ito ay talagang nasira, kaya paano naman ang Purifying Black Ink Battleship mismo? Nakatagpo ba sila ng ilang uri ng labanan? Mayroon pa bang mga nakaligtas doon? Sabik na sabik si Yang Kai kaya mas lalo niyang itinulak ang kanyang bilis. Pagkalipas ng 2 buwan, tinansya ni Yang Kai na halos ang layo na niya sa kanyang paglilinang at malakas na pangangatawan na ngayon ay 8th grade Heaven Opening Realm. Gayun din, hindi masyadong peligrosong mag-teleport sa puntong ito, kaya ginamit niya ang Universe Transference Law, na gustong gamitin ang Universe Array at direktang isakay ang sarili sa Purifying Black Ink Battleship na iyon. Gayunpaman, nang ang mga pattern ng isang Grand Array ay lumiwanag sa ilalim ng kanyang mga paa, walang palatandaan ng transmittance. Na may malalim na pagsimangot sa kanyang mukha, ibinasura ni Yang Kai ang planong ito at nagpatuloy na sumulong sa ilalim ng kanyang sariling kapangyarihan. Tila nasira nga ang Universe Array na naramdaman niya hanggang sa hindi na ito gumagana. Habang nasa daan, nanatiling nakabantay si Yang Kai, na nagbabantay sa posibilidad na may mga kaaway na nakatago sa malapit. Lumipas ang isa pang 2 buwan nang biglang tumangala si Yang Kai at malabo niyang makita ang isang matayog na anino na nakatayo sa loob ng kawalan. Isa itong mahusay na pass. Kahit na medyo malayo pa ito, at ang visibility sa loob ng void ay hindi masyadong maganda, nagagawa pa rin niya ang outline ng isang malaking great pass. Biglang nayanig ang isip ni Yang Kai habang ang kanyang figure ay sumugod pasulong. Gayunpaman, habang yumiikli ang distansya, unti-unting lumubog ang puso ni Yang Kai. Ito ay talagang isang great pass, ngunit ito ay isang nawasak. Ang orihinal na kahangahangang Great Pass ay wasak na ngayon na may malalaking butas na nabasag sa makapal na pader nito. Sa labas ng Great Pass ay nagkalat ang mga bangkay ng mga sundalo mula sa parehong lahi at mga fragment ng sirang human warships. Unti-unting bumagal ang figure ni Yang Kai habang dumaan siya sa bundok ng mga bangkay at dugo, nakaramdam ng pagkahilo. Hindi niya alam kung anong uri ng labanan ang naranasan ng Great Pass na ito, ngunit sa paghusga mula sa malagim na eksena sa harap niya, isa itong puno ng brutal na pagdanak ng dugo. Martial Peak, Kabanata 5435. Nawasak ang Asher Void Pass. Sa labas ng nawasak na Great Pass, pinilit ni Yang Kai na ibinaba ang kanyang pagkabalisa at pinakawalan ang kanyang Divine Sense na parang baha, na gustong makahanap ng anumang bakas ng sigla na maaaring nasa paligid. Gayunpaman, malinaw na natapos na ang labanang ito maraming taon na ang nakalilipas, kaya kung may mga nakaligtas, paano pa sila naririto? Bukod dito, hindi niya maramdaman ang anumang senyales ng sigla. Sa pagtawid sa larangan ng digmaan na mukhang isang hellscape, dumating si Yang Kai sa itaas ng Great Pass at tumingin sa ibaba. Ang nakita niya ay ang wasak na loob ng Great Pass na may mga bangkay na nakakalat kung saan-saan. Bumagsak ang mukha ni Yang Kai. Kahit na hindi niya alam kung anong uri ng labanan ang pinagdaanan ng humans of this Great Pass, nahuhulaan niya sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa eksenang nasa harapan niya. Nalusutan ng Black Ink Clan Army ang mga depensa ng Great Pass na ito at dumagsa sa loob, na nakipagbakbakan hanggang kamatayan sa mga human soldiers. Hindi nagtagal, nakakita siya ng Purifying Black Ink Battleship na nahati sa dalawa at naramdaman ang mahinang koneksyon na nagmumula sa Universe Array sa loob nito. Ang partikular na Universe Array na ito ang nagdala sa kanya papunta rito. Aling Great Pass ito? Kudlit. Hindi ito maisip ni Yang Kai mula sa isang maikling pagsusuri, kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang paghahanap at hindi nagtagal ay nakarating siya sa Inner Sanctum. Ang Inner Sanctum ng bawat Great Pass, partikular ang Central Square, ay masasabing drill ground ng Human Army. Ngayong tumingin siya sa lugar na ito, nakita niya ang mga bakas na naiwan mula sa labanan dahil maraming mga bangkay ng Black Ink Clan ang nagkalat sa paligid. Ang mga patay na sundalo ng Black Ink Clan ay nakasalansan ng patong-patong at halos sakop ang buong Central Square. At sa gitna ng lahat ng namatay na sundalo ng Black Ink Clan ay isang bakanteng espasyo kung saan ang isang figure ay tahimik na nakaupo na nakakross ang dalawang mata na nakadilat at isang mapayapang ekspresyon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Yang Kai na ang kanyang puso ay pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Dahan-dahan siyang naglakad pasulong, nililinas ang daanan sa pagitan ng mga bunten ng mga bangkay bago dumating sa harapan ng figure. Ang dalawang pares ng mga mata ay nagtagpo sa isa't isa, at naramdaman ni Yang Kai ang matinding kalungkutan na pumupuno sa kanyang puso. Alam na niya ngayon kung aling Great Pass ito. Asher Void Pass, kudlit.
Bagamat ang bawat Great Pass ay may katulad na mga layout, maraming beses nang bumisita si Yang Kai sa Azure Void Pass at medyo pamilyar sa lugar na ito. Ito ay dahil ang Azure Void Pass ay isang kompletong gulo pagkatapos ng mahusay na labanan na hindi agad nakilala ni Yang Kai. Gayunpaman, nakilala niya ang mukhang payapang nahulog na cultivator na nakaupo na nakakrus sa gitna ng patio. Ito ay ang 9th Grade Heaven Opening Realm Old Ancestor of Azure Void Pass. Siya ang nagbigay kay Yang Kai ng isang piraso ng karne ng baka ilang siglo na ang nakalipas. Ang karne ng baka na iyon ay niluto sa sopas at pinahintulutan si Shu Linggang na makakuha ng isang pagsabog ng kaliwanagan at makapasok sa 8th Grade Heaven Opening Realm. Ang Old Ancestor ng Azure Void Pass ay namatay sa labanan dito. Kahit sa mga huling sandali ng kanyang buhay, hindi pa rin siya sumuko sa Great Pass na pinrotektahan niya. Sa pag-iisip noon, naramdaman ni Yang Kai na medyo lumabo ang kanyang paningin. Sa tabi ng Old Ancestor ng Azure Void Pass ay ang Ox Monster na nawawala ang isa sa mga sungay nito na iningatan ng Old Ancestor sa loob ng maraming taon. Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay nakatingin sa Ox Monster na ito sa loob ng mahabang panahon ngunit hindi nagtagumpay na makuha ito. Sa sandaling ito, ang Ox Monster ay nasa parehong sitwasyon ng Old Ancestor ng Azure Void Pass. Puno ng mga sugat ang katawan nito habang nabali rin ang isa pang sungay nito. Maging ang buntot nito ay hindi makita. Tahimik na humiga ang Ox Monster sa tabi ng Old Ancestor ng Azure Void Pass na nakayuko ang ulo. Kumurap ng ilang beses si Yang Kai para mawala ang panlalabo ng kanyang paningin. Pagkatapos, hinarap niya ang Old Ancestor ng Azure Void Pass at yumuko ng may tame time na ekspresyon. Nangako ako na mabuhay at mamamatay kasama ng Great Pass. Kudlit, iyan ang sumpa na isinumpa ng bawat sundalo sa bawat Great Passes. Tinupad ng Old Ancestor ng Azure Void Pass ang sumpa na iyon. Nagawa na ng bawat sundalo sa Azure Void Pass. Sa loob ng maraming taon, hindi mabilang na mga sundalo ng tao ang namatay sa Black Ink Battlefield upang protektahan ang 3,000 mundo, at ang 9th Grade Heaven Opening Realm Old Ancestors ay hindi exception. Anuman ang kanilang paglilinang o katayuan, itong mga tao na namatay sa pakikipaglaban sa Black Ink Clan ay pawang marangal na mandirigma. Ang kanilang mga bangkay ay hindi dapat iwanan sa walang laman upang mabulok. Dahil hindi nakasali si Yang Kai sa labanang ito at nagkataon na nakarating dito, hindi magiging problema para sa kanya na tumulong sa pagkolekta ng mga bangkay na ito. Nang tumayo siya, bigla niyang nakita ang Ox Monster sa tabi ng Old Ancestor ni Azure Void Pass na nakataas ang ulo nito at sinabing, "Kunin mo ang bangkay ng Old Ancestor. Kung makatagpo ka ng isa pang Supreme Master, makakatulong ito sa iyong ipagtanggol ang iyong sarili laban sa kaaway." Tuwang-tuwa si Yang Kai. "Senior Ox, buhay ka pa ba?" Gayunpaman, hindi sinagot ng Ox Monster ang kanyang tanong ngunit nagpatuloy. Hindi na kailangang mag-alinlangan. Ito rin ang huling hiling ng Old Ancestor bago siya mamatay. Kung magagamit lang ang bangkay niya para pumatay ng iilan pang kaaway, tiyak na magiging masaya siya sa kabilang buhay. Pagkatapos noon, muling pumikit ang Monster Ox at tahimik na inihiga ang ulo nito. Nagdilim ang ekspresyon ni Yang Kai. Parang namatay na rin ang Ox Monster. Ang dahilan kung bakit ito nakapagsalita ay maaaring dahil sa epekto ng ilang secret technique. Kung ang nilalang na dumating dito ay tao, ang Ox Monster ay magsasalita at sasabihin sa taong iyon na itago ang bangkay ng Old Ancestor, ngunit kung ito ay isang Black Ink Clansman, maaaring hindi ganoon kadali ang mga bagay. Dahil ang bangkay ng Old Ancestor ay maaari ding gamitin bilang sandata, dapat ay dahil ang Old Ancestor ay nag-iwan ng ilang uri ng huling kalooban bago siya mamatay. Ang huling will na ito ay malamang na may taglay na pambihirang kapangyarihan, at pagkatapos na marinig ito ay biglang napagtanto ni Yang Kai kung bakit ang bangkay ng Old Ancestor ng Azure Void Pass ay nagawang manatiling hindi nababagabag dito. Ang tanging kaaway na maaaring harapin ng isang Old Ancestor ay isang Royal Lord, at nakikita ni Yang Kai na ang mga pinsala sa katawan ng Old Ancestor ay hindi iniwan ng isang Royal Lord. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga pinsalang iyon, maaaring makilala ni Yang Kai ang mga aura na iniwan ng 3 Royal Lords. Sa madaling salita, bago namatay ang Old Ancestor ng Azure Void Pass, nakalaban na niya ang hindi bababa sa 3 Royal Lords ngunit hindi niya nagawang talunin ang mga ito at namatay. Kung bakit hindi pinili ng 3 Royal Lords na sirain ang katawan ng Old Ancestor at iniwan na lang dito, malamang nakita nila na ang Old Ancestor ni Azure Void Pass ay iniwan ang huling will na iyon at natatakot silang gumawa ng anuman, baka makatagpo sila ng isang aksidente. Kung hindi dahil doon, nawasak na ang katawan ng Old Ancestor ng Azure Void Pass. Kung isasaalang-alang ang lahat ng ito, naramdaman ni Yang Kai na kumirot ang kanyang puso.
Kung napansin ito ng mga Royal Lords, paanong hindi nila maiiwan ang ilang tao upang subaybayan ang sitwasyon upang maiwasan ang anumang nakaligtas na mga sundalong tao na makalapit sa lugar na ito. Habang iniisip niya iyon, biglang itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumangala. Ang nakita niya ay tatlong figure na biglang lumitaw mula sa loob ng Azure Void Pass, bawat isa ay may maringal na aura. Sila ay mga Territory Lords. Ang Black Ink Clan ay talagang nag-iwan ng mga gwardya. Ang isang Royal Lord ay hindi makapaghintay dito para sa ganoong dahilan, ngunit ang ilang Territory Lords ay maaaring maligtas para sa ganoong tungkulin. Kung ang tatlong Territory Lord ay nagtutulungan, maaari nilang harapin ang karamihan sa mga sitwasyon. Sa tatlong Territory Lord na iyon, ang isa sa kanila ay may mapang-akit na figure at mapang-akit na ekspresyon, na nagpapaalala kay Yang Kai ng Charm Demon Clan. Mayroon ding isang matangkad at malakas na Territory Lord na mukhang higit sa 3 beses na mas matangkad kaysa sa mapang-akit na Territory Lord. Dalawang pangil ang bumubulusok mula sa magkabilang gilid ng kanyang mga labi at nakakurbang paitaas, na nagmumukha sa kanya na parang isang baliw na baboy ramo. Ang pangatlo ay mukhang mas normal at may maraming katangian ng tao, na ang pinagkaiba lang ay ang kanyang mga paa ay parang mga talon na nagniningning sa malamig na liwanag. Ang Territory Lord na ito ay mayroon ding isang pares ng mga pakpak. Hindi alam kung saan sila nagtatago dahil hindi man lang naramdaman ni Yang Kai ang kahit katiting na bakas ng kanilang mga aura noon pa man. Ang tatlong Territory Lords ay hindi nagmamadaling lumitaw, tila hindi nag-aalala na si Yang Kai ay makatakas. Unang nagsalita ang mapang-akit na Territory Lord. Nang hilingin sa amin ng mga sir na manatili rito kung sakaling may mga tao na magdesisyon na bumalik, una kong inisip na masyado silang nag-iingat, ngunit ngayon ay tila may mga tao nga na naghahanap ng kamatayan. Bahagyang ngumuso ang may ngiping pangil na Territory Lord. 200 taon na kaming naghintay dito. Malapit na yata imagine ang katawan ko. Tao, malas ka ngayon. Sa kabilang banda, kumunat ang noo ng Taloned Territory Lord habang nagbabala. Huwag kang pabaya. Ang tao na ito ay isang 8th grade master, kaya maaaring hindi siya madaling harapin. Pagkatapos ng pagsinghot, ang may ngiping pangil na Territory Lord ay sumagot. Paano kung siya ay isang 8th grade human? Parang wala tayong napatay sa kanila. Hayaan mo akong patayin siya habang nagbabantay kayong dalawa. Pagkasabi nito, sinisingil ng pangil na Territory Lord si Yang Kai. Dahil siya ay may matipuno at malaki ang katawan, ang kanyang mga kilos ay parang clumsy, ngunit sa katunayan, siya ay gumagalaw ng napakabilis, at ang kanyang malaking katawan ay nahulog na parang bulalakaw, mabilis na papalapit kay Yang Kai. Sumambulat ang nakakatakot na aura ng isang Territory Lord, na naging sanhi ng paglangit-ngit ng mga silang pader sa Great Pass. Samantala, itinoon ng Taloned Territory Lord ang kanyang mga mata kay Yang Kai, at maging ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa figure ng huli. Siya ang pinakamabilis sa tatlong Territory Lords na ito, kaya kailangan niyang maging mapagbantay sakaling magpasya si Yang Kai na i-activate ang anumang huling selyo na naiwan sa bangkay ng 9th Grade Master. Bagamat hindi nila alam kung para saan ang selyo na ito o para saan ito, partikular na sinabi sa kanila ng Royal Lords na tiyak na bagay na hindi nila kayang labanan ang tatlo. Kahit na sila, bilang mga Royal Lord, ay maaaring hindi mapaglabanan ang kapangyarihan na nakatago sa loob ng selyong iyon. Kahit na pagkatapos ng kamatayan, ang isang 9th Grade Master ay hindi pa rin maliitin dahil ang mga secret technique na ginagawa ng mga tao ay madalas na may hindi maisip na kapangyarihan. Kung talagang nagpakita si Yang Kai ng anumang intensyon na hawakan ang bangkay na iyon, kailangan siyang pigilan kaagad ng may kabilang Territory Lord. Habang pinagmamasdan ng mabuti ang bawat kilos ni Yang Kai, sinubukan ng Taloned Territory Lord na mag-isip sa kalagayan ni Yang Kai at hulaan ang susunod niyang gagawin. Katulad ng sinabi niya, ang isang 8th Grade Heaven Opening Realm Master ay hindi ganoon kadaling pakitunguhan. Ang Territory Lords ay talagang nakapatay ng maraming 8th Grade Heaven Opening Realm Masters sa labas ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction, ngunit ang Territory Lords ay dumanas din ng malaking pagkalugi. Ang bilang ng mga nahulog na Territory Lords sa laban ng iyon ay 2 hanggang 3 beses na mas mataas kaysa sa kalaban. Maging siya mismo ay nasugatan ng husto ng malapit ng mamatay na 8th Grade Master. Kahit ilang daang taon na ang lumipas mula noong laban ng iyon, nakakaramdam pa rin siya ng bahagyang sakit na nagmumula sa kanyang mga pinsala sa tuwing naiisip niya ang eksenang iyon. Sa sitwasyong ito, ang 8th grade human na ito ay mayroon lamang 2 posibilidad para mabuhay. Ang isa ay ina-activate ang selyo sa bangkay ng 9th grade old ancestor, habang ang isa ay agad na tumakas. Gaano man kalakas ang isang 8th grade master, kapag nahaharap sa 3 territory lords, ang tanging posibleng wakas ay kamatayan.
Ang ikinagulat ng Taloned Territory Lord ay ang medyo mukhang bata pa na 8th grade master ay hindi nagpahayag ng kahit katiting na pagkataranta simula nang lumitaw sila. Sa halip, ang tao na ito ay nagpapanatili ng isang malungkot na ekspresyon, na natural dahil sa pagkamatay ng kanyang mga tao at sa nawasak na Great Pass. Sa ilalim ng tabing ng kalungkutan, gayunpaman, ay walang katapusang pagpatay na layunin. Ang tao na ito ay malinaw na walang intensyon na buhayin ang selyo sa bangkay. Nadama ng may talon na Territory Lord ang kanyang puso at nagmamadaling binalaan ang iba. Mag-ingat. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nakita niya ang 8th grade Heaven Opening Realm Master na sumusugod sa kapwa niya Territory Lord na may masamang ekspresyon. Napakabilis ng tao kaya nag-iwan siya ng malabong after image sa likod niya, na nagmumukhang hindi mabilang na mga clone niya na umaarangkada upang pumatay. Naramdaman ng may buntot na Territory Lord ang kanyang mga mag-aaral na umiiwas. Ang bilis naman. Masyadong mabilis para makialam ako. Kudlit. Nang magsagupaan ang malalaki at maliliit na figure, umalangaw-ngaw ang tunog ng pagkabali ng mga buto, ngunit hindi lumitaw ang inaasahang senaryo ng paglipad ng maliit na tao. Sa halip, ang pinalipad na figure ay ang matangkad at malakas na pangil na Territory Lord. Sumisikip ang kanyang dibdib, at ang kanyang ekspresyon ay parang gulat, na para bang hindi siya makapaniwala na hindi siya katapat ng kanyang kalaban sa isang harap-harapang paghaharap. Gayunpaman, habang pinalipad ang Territory Lord, marahas pa rin niyang sinuntok ang kanyang kalaban. Hindi nagawang iwasan ni Yang Kai ang pag-ataking iyon, o mas tiyak, hindi niya intensyon na umiwas, itinaas lang ang kanyang braso para bantayan ang sarili. Kasabay nito, ang kanyang kabilang kamay ay gumawa ng isang grabble motion patungo sa kawalan at lumitaw ang Asher Dragon Spear. Sa isang pagyabong ng sibat, maraming daw strengths ang nagpakita, na lumilikha ng isang uri ng hindi mapigil ang torrent. Kasunod nito, tumusok ang mahabang sibat. Isang mahina at mahinang tunog ang lumabas, na naging sanhi ng pagliit ng mga mag-aaral sa Territory Lord sa laki ng mga karayom nang maramdaman niyang biglang nanigas ang buong mundo. Martial Peak, Kabanata 5436. Patuloy na pagpatay. Hong. Sa sandaling iyon, ang may ngiping pangil na Territory Lord na pinadalang lumipad sa wakas ay nahulog sa isang sira-sirang bahay, na nagwasak sa gumuhong gusali sa lupa. Patak. Patak. Tumulo ang sariwang dugo at tumalsik sa lupa, na lumikha ng magandang bulaklak ng dugo. Tila huminto ang oras sa sandaling ito. Sa itaas ng Central Square ng Asher Void Pass, hinawakan ni Yang Kai ang kanyang sibat gamit ang isang braso, at sa sibat ay isang hubog na katawan. Ang sibat ay tumagos sa figurang iyon, at ang itim na sariwang dugo ay tumutulo mula rito. Habang magkakaugnay ang iba't ibang lakas ng Dao, lumikha sila ng kakaibang balanse sa itaas ng figurang tinusok ng sibat. Gayunpaman, naramdaman ng may-ari ng figure na ang balanse ay napakahina at maaaring masira sa kaunting pagbabago lamang. Kapag nasira ang balanse, ang mga Dao strength na iyon ay biglang sisabog, at ang naghihintay sa kanya ay ang kanyang kamatayan. Ikaw. Sa Asher Dragon Spear, ang mapang-akit na Territory Lord ay tumingin kay Yang Kai na may salungat na ekspresyon. Basang-basa ang kanyang mga mata, nakakaawa siya, ngunit mas nakaramdam siya ng hindi paniniwala kaysa sa anuman. Parang hindi niya inaasahan na siya, isang Territory Lord, ay hindi makayanan kahit isang tulak ng sibat mula sa kanyang kalaban. Ang kanyang figure ay mas maliit kaysa sa may ngiping pangil na Territory Lord, kaya nang ang may ngiping pangil na Territory Lord ay umabant, gumamit siya ng secret technique para sundan siya sa likod niya at tahimik na lumapit sa kanyang kaaway. Ang tatlong Territory Lords na ito ay hindi kailanman inisip na maliitin ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master, isang aral na natutunan nila sa pakikipaglaban sa human sa larangan ng digmaan sa labas ng Primordial Heaven Source Grand Restriction at sa iba't ibang lugar sa buong kawalan. Kaya, sa sandaling iyon, kahit na mukhang ang may ngiping pangil na Territory Lord lang ang umaatake, ito ay talagang magkasanib na pag-atake mula sa lahat ng tatlong Territory Lords. Ang mapang-akit na Territory Lord ay nagtago sa kanyang sarili sa likod ng kanyang kasama, habang ang Taloned Territory Lord ay tinakat ang kaaway sa kanyang matalas na aura, na ginulo ang kanyang atensyon sa kanyang nakatutok na Divine Sense. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagtulungan ang tatlong Territory Lords na ito. Noong sinalakay nila ang Asher Void Pass, gumamit sila ng mga ganoong diskarte para patayin ang ilang 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Iyon ang dahilan kung bakit partikular silang iniwan ng Royal Lord dito, dahil sila ay sapat na malakas upang harapin ang anumang mga panganib na maaaring mangyari. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa isa't isa, ang tatlong ito ay hindi nagkamali at masasabing walang kapantay. Gayunpaman,
nakatagpo sila ng isang anomalya sa pagkakataong ito. Ang may ngiping pangil na Territory Lord ay pinalipad pagkatapos ng head-on clash, na sinundan ng mapang-akit na Territory Lord na nasagasaan ng sibat. Samantala, nanliit lang ang mga estudyante ng Taloned Territory Lord dahil hindi siya naglakas loob na kumilos. Nakikita niya na ang kalaban ay mayroon pa ring puwersang pampasabog na hindi pa nailalabas na nakakondensado sa loob ng sibat na iyon, kaya kung siya ay gumalaw ng padalos-dalos, ang mapang-akit na Territory Lord ay agad na mamamatay. Bagamat nabigla sila sa kung gaano kalakas ang 8th grade human na ito, sila ay talagang nanalo. Ang mapang-akit na Territory Lord ay talagang mukhang nakakaawa sa sandaling ito habang ang sibat ni Yang Kai ay tumutusok sa kanya, ngunit ang kanyang mga pagsisikap at sakripisyo ay hindi nasayang dahil ang kanyang jade na kamay ay tumusok sa dibdib ni Yang Kai at hinawakan ang kanyang puso. Ramdam na ramdam niya ang malakas na kabog ng puso nito sa loob ng dibdib nito sa palad niya. Sa pamamagitan lamang ng paghihigpit ng kanyang kapit, magagawa niyang durugan ang puso ng tao at patayin ito. Gayunpaman, hindi niya ginawa iyon. Sa halip, tahimik siyang tumingin sa mga mata ni Yang Kai at biglang ngumiti. Napakalakas mo, ganyan kalakas na 8th grade Heaven Opening Realm Master, hindi ko na siya gustong patayin. Kudlit, napuno ng black ink strength ang hangin at damaloy sa katawan ni Yang Kai. Sa isang iglap, ang labas ng katawan ni Yang Kai ay napapalibutan ng black ink strength. Sasaktan niya ang malakas na kalaban na ito gamit ang black ink strength at gagawin itong black ink disciple niya. Kahit na hindi siya mahina, kung mayroon siyang isang malakas na black ink disciple na nagpoprotekta sa kanya, ang kanyang lakas ay higit sa doble. Sa kabilang banda, nanatili si Yang Kai na parang may kinakatakutan. Hindi nagtagal ay binalot siya ng black ink strength, at maging ang kanyang mga mata ay naging itim. Tagumpay. Kudlit. Ang Taloned Territory Lord, na nakakaramdam ng kaba sa lahat ng ito, ay nagpakalma ng kanyang hininga dahil nag-aatubili din siyang makita ang kanyang kasama na namamatay dito. Ngayong napinsala na ng black ink strength ang kanilang kaaway, ang kanilang panig ay magkakaroon ng malakas na katulong, na walang alinlangan ang pinakamahusay na kinalabasan ng sitwasyong ito. Ibaba mo ako. Malumanay na utos ng mapang-akit na Territory Lord na parang sweet-talking ang Kataypan. Oo, sumagot si Yang Kai. Sa sandaling iyon, biglang naramdaman ng mapang-akit na Territory Lord na may hindi tama at agad na umungol bago sinubukang higpitin ang pagkakahawak sa puso ni Yang Kai. Ngunit bago pa niya makrust ang puso ng kanyang kalaban, naramdaman niya ang isang misteryosong lakas na biglang lumabas sa loob ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, laganap ang maraming Dao strengths, mabilis na pinalawak ang hubog na katawan ng mapang-akit na Territory Lord sa isang bola bago ito sumabog. Ang itim na dugo ay nahulog na parang ulan, at ang mga piraso ng laman ay lumipad kung saan-saan. Ang katawan ng mapang-akit na Territory Lord ay sumabog sa isang magandang bulaklak ng dugo. Ang biglaang pagbabagong iyon ng mga pangyayari ay labis na ikinagulat ng may buntot na Territory Lord kaya namutla siya. Noon niya napagtanto na ang kanyang kaaway ay hindi natatakot na ma-corrupt ng black ink strength. Sa puntong iyon, palihim na sumulpot si Yang Kai sa kanyang tagiliran, at sa isang pagwalas ng kanyang sibat, ito ay naging isang malaking anino na bumagsak sa kanyang ulo. Sa isang dagandong, inilipat ng may talon na Territory Lord ang kanyang black ink strength sa kanyang mga kuko at pakpak, agad itong ginawang sandata habang nakikipaglaban siya kay Yang Kai. Ang sariwang dugo ay lumipad kung saan-saan mula kay Yang Kai at sa may buntot na Territory Lord. Ang labanan ay tumingin kahit na mula sa labas, ngunit ang may buntot na Territory Lord ay naramdaman na ang kanyang dugo ay malamig. Pagkatapos ng kanilang unang pag-aaway, alam niyang hindi siya kalaban para sa kanyang kalaban, at ang tanging dahilan kung bakit nasugatan ang 8th grade human na ito ay dahil tuluyan na siyang sumuko sa pagtatanggol sa sarili para mas mabilis siyang patayin. Sa loob lamang ng 3 paghinga, naghiwalay ang dalawang figure. Habang humihingal, ang Taloned Territory Lord ay may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha habang may daan-daang mga pinsala sa lahat ng laki sa buong katawan, na halos walang lugar na walang galos. Hindi mahalaga kung iyon lang, ngunit lahat ng mga pinsalang ito ay naglalaman ng kakaibang kapangyarihan na nakaapekto sa kanyang kakayahang gamitin ang kanyang black ink strength, na nagpapahina sa kanya. Sa sandaling iyon, isang galit na dagandong ang tumunog, at isang malaking figure ang sumulpot mula sa gilid at agad na lumitaw sa likod ni Yang Kai bago ibinuka ang kanyang mga braso at isinara ang mga ito habang papalapit kay Yang Kai. Ito ay ang may ngiping pangil na Territory Lord na sa wakas ay nagkamalay at dumating upang tumulong. Medyo naguguluhan pa rin siya kung bakit ang isa sa kanyang mga kasama ay nasugatan ng husto habang ang isa naman ay namatay sa maikling sandali na siya ay natamba.
Ang alam lang niya ay labis niyang minamaliit at ng kanyang mga kasama ang human 8th grade master na ito. Saktong sasampalin na sana niya ang kanyang mga kamay at durugan ang kanyang kaaway, ang pangil na territory lord ay biglang nakaramdam ng kakaibang kapangyarihan na umaalingaw-ngaw sa hangin at nakakagulat na nalaman niya na kahit anong pilit niyang pagdikitin ang kanyang mga palad, hindi niya mapaikli ang distansya sa pagitan nila. Sa sandaling ito, ang puwang sa pagitan ng kanyang mga palad ay tila walang katapusang pag-uunat. Mas ikinagulat niya ang eksenang ito. Habang siya ay ginulo, ang 8th grade master ay nawala na, at isang ungol at dagandong ang nagmula sa kabilang panig. Sa pag-angat ng kanyang ulo upang tumingin sa ibabaw, naramdaman ng may ngiping pangil na territory lord ang kanyang puso na tumalon habang pinagmamasdan niya ang kanyang may talinong kasama na baliw na binubugbog ng 8th grade master na parang sandbag. Ang espasyo doon ay tila baluktot na hindi na makilala, na nagiging sanhi ng pagpapakita ng dalawang figure sa kabilang panig na paminsan-minsan ay paaba o pinaikli na parang mga refleksyon sa isang sirang salamin. Tumalsik ang itim na dugo sa kung saan-saan, at tila hindi napigilan ng mabangis na territory lord ang walang humpay na pag-ulos ng sibat ni Yang Kai. Maraming daw principles at strengths ang ina-activate ni Yang Kai at naging killing power. Nang mapansin ang sitwasyon, ang may ngiping pangil na territory lord ay napaungol ng baliw bago sumugod upang tulungan ang kanyang kasama. Dumating sila dito bilang isang trio, ngunit ngayon ang isa sa kanila ay patay na. Kung ang isa pa sa kanila ay nahulog, maaaring sila ay tuluyang mabura. Dahil hindi pa nakatagpo ng ganoong nakakatakot na kalaban, naisip ng may pangil na territory lord na ang lahat ng iba pang 8th grade masters na dati nilang napatay ay sadyang walang katulad sa nauna sa kanya. Sa kabila ng katotohanan na ang kanyang aura ay hindi mas malakas kaysa sa alinman sa iba pang 8th grade Heaven Opening Realm Masters, ang tao na ito ay may kontrol sa ilang iba't ibang uri ng strengths na napakahirap pakitunguhan. Nakita nila ang mga lakas na ginamit ng ibang human masters, ngunit ang mga tao na iyon ay magiging bihasa lamang sa 1 hanggang 2 sa kanila, kaya hindi sila mahirap kontrahin. Wala pang tao na maaaring gumamit ng napakaraming iba't ibang uri ng Dao strengths. Ang mga lakas na ito ay hindi gaanong nag-iisa, ngunit nang lahat sila ay magkakaugnay sa isang lugar, tila nagdulot sila ng mga hindi inaasahang epekto. Matapos mabaliw na tumakbo sa kalagitnaan upang tulungan ang kanyang kasama, ang may ngiping pangil na territory lord ay biglang huminto at agad na tumalikod bago umangkas mula sa mga sirang pader ng Asher Void Pass at sa kailaliman ng kawalan. Hindi ito napigilan dahil nakita niya ang ulo ng may buntot na territory lord na hinaypan ni Yang Kai bago pa man siya makarating para mag-alok ng tulong. Sa loob lamang ng 30 paghinga ng oras, kahit na may 3 territory lords na nagtutulungan, 2 sa kanila ang napatay, at 1 lamang ang naiwan. Matatagpuan kaya niya ang kanyang buhay kung nanatili siya doon. Bago pa man makatakas ang may ngiping pangil na territory lord sa Asher Void Pass, bigla siyang huminto at tumangala na may mabigat na ekspresyon. Nakatayo sa itaas ng mga gumuhong pader ang isang figure na may mahabang sibat na nakaturo sa kanya habang tumutulo ang itim na dugo mula sa kanyang kamay. Ang figurang iyon ay nanlilisik sa may pangil na territory lord na may malamig na mga mata. Ang figurang iyon ay ang 8th grade Heaven Opening Realm Master, na dapat ay nasa likod niya. Ang may ngiping pangil na territory lord ay nakaramdam ng tunay na mapait na lasa sa kanyang bibig. Gayunpaman, hindi nagtagal ay inayos niya ang kanyang sarili dahil pagkatapos na patayin ang kanyang mga kasamahan, ang tao na ito ay tiyak na dumanas din ng matinding pinsala. Ang pinakahalatang tanda niya ay ang aura ng tao, na naramdamang nag-aalinlangan sa pagitan ng malakas at mahina, na malinaw na nagpapahiwatig na ang kabilang partido ay wala na sa pinakamataas na anyo. Maaaring matalo ko siya. Hindi ako papayag na takutin niya ako gamit ang kanyang aura na mag-isa pagkatapos niyang pumatay ng 2 territory lords. Kung hindi ako lalaban, baka mamatay talaga ako dito. Kaya ko siyang patayin. Dapat ko siyang patayin. Kudlit. Ang may ngiping pangil na territory lord ay umungal habang ang black ink strength ay bumuhos mula sa kanya na parang tsunami, na naging dahilan upang ang kanyang figure ay lalong naging bulkan. Sa determinadong mga mata, ang kanyang aura ay umaliyab hanggang sa puntong parang kaya niyang patayin ang kalaban sa isang suntok, kahit na ang nakatayo sa kanyang harapan ay isang 9th grade Heaven Opening Realm Master. Pagkatapos, sinisingil niya si Yang Kai. Kasunod nito, ang 2 figure ay nagkasalikop, ang kanilang laban ay naalis mula sa Asher Void Pass palabas sa kawalan. Pabalik-balik ang mga pag-atake habang nakakulong ang 2 sa matinding labanan. Sa sandaling iyon, talagang napakasaya ng may ngiping pangil na territory lord. Natuklasan niya na, tulad ng kanyang inaasahan, ang lakas ng 8th grade human na ito ay talagang bumagsak matapos patayin ang kanyang 2 kasama.
Kahit na napakalakas pa ng kalaban, hindi siya kayang patayin ng tao na ito gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Nang maramdaman ito, agad na nagbago ng taktika ang may ngiping pangil na Territory Lord. Dahil ang kalaban ay tila buong lakas na lumalaban, sa pagnanais na matapos ang labanang ito sa lalong madaling panahon, sa halip ay tumutok siya sa depensa. Pagkatapos ay nagpasya siyang idrag ang labanang ito hanggang sa hindi na makatagal ang tao. Makalipas ang 1 oras, 6 na oras, kalahating araw. Ang labanan ay matindi pa rin gaya ng dati, ngunit ang may ngiping pangil na Territory Lord ay hindi na nakahinga ng maluwag tulad ng dati, at ang kanyang ekspresyon ay unti-unting nagiging mabigat. Habang unti-unting naging disadvantageous ang labanan para sa kanya, nadiskubre niya rin ang ugat ng problema. Ang lakas na ginagawa nitong Human 8th Grade Heaven Opening Realm Master ay unti-unting tumataas. Sa madaling salita, unti-unting lumalakas ang tao. Itong tao. Ano ang problema niya? Kudlit. Hindi inaasahan ng may ngiping pangil na Territory Lord na ang kalaban na nauna sa kanya ay nakalusot lamang sa 8th Grade Heaven Opening Realm kamakailan at itinuring na bagong advanced. Si Yang Kai ay gumugol ng mahabang panahon sa paglilinang sa loob ng Great Sea kaya ang kanyang pundasyon ay napakatatag at ang kanyang pamana ay hindi naiiba sa veteranong 8th Grade Heaven Opening Realm Master, kaya't ang pag-iisip na kagagaling lang niya sa realm na ito ay mahirap isipin.